My dear brothers and sisters in Christ, today we celebrate Saint Pio of Pietrelcina o Padre Pio. Kilala siya dahil sa stigmata. They share in the suffering of Christ, na makikita the blood of Christ, kung saan merong dinugo si Kristo sa mga kamay, mga paa, nandiyan si Padre Pio. Pero si Padre Pio mostly sa kamay. No? Kaya po, usually naka-guantes si Padre Pio. No? Kilala siya dahil sa stigmata at mga milagro. Pero higit sa lahat, sa kanyang deep prayer, humility at pagiging spiritual father ng maraming tao. Siya ay naging tunay na kapamilya ni Kristo. In our first reading, narinig natin na itinayo muli ang templo kahit maraming balakid dahil iyon ang kalooban ng Diyos. Tayo rin po ay ang templo ng Diyos. Tayo. We are the temple of God. But the question is, are we building our lives as His temple or destroying it through sin or neglect? Ngayon, parang nasisira rin ang templo ng ating lipunan dahil sa kahirapan, migration, at corruption. Mga magulang napipilitang mang-ibang bansa, mga anak na iiwan. May mga ghost projects at katiwalian. Pero alam po ninyo, kung bawat isa ay namumuhay ng tapat at may malasakit, kapag natutulungan nating itayo muli ang templo ng Diyos sa ating bayan. Ulitin ko yun. Pero kung bawat isa ay namumuhay ng tapat at may malasakit, natutulungan nating itayo muli ang templo ng Diyos sa ating bayan. Sabi po ng ating Psalms for today, let us go rejoicing to the house of the Lord. No? Ako'y natutuwa nang sabihin sa akin, tayo'y tutungo sa bahay ng Panginoon. Si Padre Pio, ang joy niya ay ang Eucharistia at ang kumpisal. Doon niya ipinakita ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Sa atin, madaling mawalan ng joy dahil sa taas ng bilihin, traffic, o problema sa buhay. Nawawala si joy. Nawawala ang joy. Pero kapag nakaugat ang puso natin sa Diyos, may joy pa rin. Joy na hindi kayang nakawin ng kahirapan o corruption. Kaya kailangan nag-uugat ang puso natin sa Diyos para yung joy nananatili sa kabila ng mga balakid o problema sa buhay at sa lipunan. Ang sabi po ni Jesus sa ating gospel, my mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it. Ibig sabihin, ang tunay na pamilya niya ay yaong nakikinig at sumusunod. Nakikinig at nasusunod o sumusunod. There are concrete examples para makita po natin itong sinasabi ng gospel. Halimbawa, sa panahon ng bagyo at baha, nakikita natin ang tinatawag na bayanihan. Strangers helping strangers. Yun po ang pamilya ni Kristo. That's the family in Christ. Yun ang pamilya kay Kristo. Mga guro, estudyante, nagtutulungan para sa isang walang pambayad ng matrikula. Makikita natin si Kristo dyan. Mga empleyado na naninindigan sa honesty kahit may corruption sa paligid. There's Christ. Alam po ninyo, ito isang hamon sa lahat ng mga empleyado, both private and public. Kung minsan kasi ang buong departamento gumagawa ng corruption. Di ba? Ikaw, nandun ka, gusto mong gawin yung tama. Kapag kumontra ka sa kanila, ikaw pa ang kontrabida, ikaw pa ang masama.
Kaya paano mo paninindigan yan kung sa kabila nito, puro nila ginagawa yon? And that's the challenge kung paano natin panindigan yan. Kaya ang korupsyon ay ganyan. Imagine yung kinukwento nila ngayon sa mga hearings, di ba? Mula daw sa guard, meron na yan. Di ba? Tama ba? Yan, lahat, may lahat. Di ba? So, paano na? Kung ganun, ginagawa rin naman lahat eh. Ganun tayo kuminsan eh. Dahil ginagawa ng karamihan, ginagawa na rin natin. If you can't beat them, join them. Para wala nang pisasabihan. Kasi kontrabida ka, tumakanida. The thing is, you don't even have to talk. You don't even have to condemn them. Basta do the right thing. Ganun lang naman eh. Panindigan mo kung ano yung tama at wasto. Kung binibigyan ka, refuse it. And then ask para saan yan. Kaya karamihan po sa mga gumagawa ng wasto, hindi sila yung mayaman eh. Totoo po yan. Pansinin ninyo. Anyway, so yan po. Paano tayo naninindigan sa honesty kahit may corruption sa paligid? That is one challenge, my dear friends. Padre Pio lived this kind of life. Hindi lang siya pari ng Pietrelcina, kundi ama at kapatid ng lahat ng lumapit sa kanya. In the end, my dear friends, kung gusto nating maging tunay na pamilya ni Kristo, hindi sapat ang pangalan lamang tayo Kristiyano. Hindi lang dapat tayo nominal Christians. Basta bininyagan ka, Kristiyano ka na. Tama ba? That makes you a Christian. Kapag nabinyagan ka kay Kristo, Kristiyano ka na. Tapos na. Huwag sana magtapos doon. Kailangan makita sa gawa ang pagiging Kristiyano. Si Padre Pio ay banal, hindi lang dahil sa istigmata, kundi dahil sa kababaang loob, panalangin, at pagtanggap sa krus. Sa harap ng kahirapan, migration at corruption sa ating lipunan, let us choose to live as real brothers and sisters of Christ. Faithful, honest, and compassionate. Faithful, honest, and compassionate. That would make us a real family of Christ. Lord, thank you for the life of Saint Pio. Make us your true family, joyful in worship, faithful in your word, and courageous in carrying our daily crosses. Amen.